So, eto mga sangkay, magandang pag-usapan ito kasi inilabas daw po ngayon yung mapa ng Pilipinas na nandoon po yung West Philippine Sea. Ito po yung hinahanap ni Marcoleta na ngayon mga sangkay, ni-release na nga po. So I'm sure mga sangkay marami sa atin naghahanap din po ng mapa na mayroong West Philippine Sea. Actually, meron daw po talaga mga sangkay at ito na nga po, inilabas at ibinida po ito ngayon. So pag-uusapan po natin kasi nga po hinahanap po ito ni Marcoleta. Alright? Sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, nako, padami po tayo ng padami dito sa YouTube, no? Malapit na tayo makarating sa 2 million subscribers. Kaya kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Mga sangkay, eto nga po. Eto yung hinahanap ni Marcoleta. Okay? Tingnan po natin. Kasi ito yung mapa eh. Ako din mga sangkay, ako man, interesado ako dito sa mapa na ito. Na inilabas. Ito yon. Ayan po yung mapa. Makikita po natin, andito na po yung West Philippine Sea. Ayan po. West Philippine Sea. Ngayon, tignan po muna natin itong balita bago natin tingnan mga sangkay itong mapa ng Pilipinas. Sa gitna ng paghahanap ni Senador Rodante Marcoleta ng mapang nagpapakita na may West Philippine Sea, naglabas ng mapa ang ahensya ng gobyerno na nakatokang gumawa ng mga yan. Pati mga coordinate na hinahanap ni Marcoleta, naipasa na sa isang international body noon pang 2009. 2009 pa, naipasa na pala ito. Nakatutok si Joseph Morong. Hinanap muli ni Senador Rodante Marcoleta ang mapang nagpapakita ng West Philippine Sea na tatanggapin ng buong mundo. Kung meron aniya ay dapat itong isumite sa United Nations kasama mga coordinates at mga hangganan para kilalanin ng ibang bansa. Okay. Alam niyo guys, di ko lang talaga mag-gets itong mga ganitong klase mga politiko o mga public servant naman sana. Dapat ang kakampi nila yung mga kumbaga yung pinagtatanggol nila yung bansa natin, hindi yung mga Chinese. Wala akong problema sa mga Chinese na ito. Ang problema lang naman mga sangkay natin, itong gusto nilang makuha yung sariling teritoryo po natin, sariling bakuran natin. Pero sila Marcoleta, tinanong nga po dyan si Marcoleta, mga sangkay, may napanood pa akong video kung saan tinanong si Marcoleta kung about po dyan sa West Philippine Sea, kung atin ba talaga ang West Philippine Sea. Alam nyo, hindi niya direktang nasagot yun, mga sangkay. No? At medyo kapansin-pansin po talaga. Tinatanong ko lang na nasaan ba ako yung talagang West Philippine Sea? Bakit nung dinrowing ninyo, hindi nyo sinama yung Kalayaan Island Group? Ayan na. Tapos sasabihin nyo, ako ang gustong maghiwalay ng Kalayaan Island. Ipinakita ng National Mapping and Resource Information Authority o NAMRIA ang Philippine Administrative Map. Dito nakasulat sa katubigan sa silangan ng bansa ang pangalang West Philippine Sea. Ayan ha. Nasa silangan naman ng Palawan ang Kalayaan Group of Islands, kung nasaan ang Pag-asa Island kung saan nakilala ko ang ilan sa mga 500 residente ng isla. Sabi ng NAMRIA, taong 2012 pa, formal na ginagamit ng Pilipinas ang pangalang West Philippine Sea sa lahat ng publikasyon ng gobyerno. Nakalagay din ito sa lahat ng mga opisyal na mapa at charts ng gobyerno, kabilang dyan ang mga nautical charts na ginagamit sa pagpapalaot na ayon sa NAMRIA ay nakasumite sa mga international technical bodies tulad ng International Hydrographic Organization o IHO. O, ayan. Ayan na ha, mula po sa NAMRIAS po yan. Ngayon, mga sangkay, hinahanap po yan ni Marcoleta. Bakit daw walang drawing tayo sa mapa na yan at hindi po yan naipasa dun sa international? Mayroon pala. Naipasa na sa international. Hindi lang talaga tinatanggap ng China. 'Di ba?
Katunayan, 2000 Ewan ko kung magbabago pa yung isipan dito ni Marcoleta. Ngayon na masyado po siyang nadidiin. 2009 pa yan na isimite sa IHO. Oh, 2009 pa pala yan na sumiti sa international eh. Ayon kay Senador Francis Tolentino, pangunahing may akda ng Philippine Maritime Zones Law at Philippine Archipelagic Sea Lanes Law. Laman-an niya ng mga coordinates at hindi kailangan may nakarehistrong West Philippine Sea. There is no such thing as registry of seas. Walang listahan, walang talaan ng dagat. ayan. IHO has never been mentioned by UNCLOS. Wala. IHO is just a technical support organization. Ang nire-register natin ay yung coordinates or charts. Nagawa na natin yon noong 2009. Kaya, sorry, nalito ka rin. Malilito talaga tayo kung ulit-ulitin yan. Sabi pa nga ni retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, hindi nakadepende sa isang mapa ang karapatan sa West Philippine Sea. It has to be corrected. We have to clarify that. MAPA is just an administrative requirement. Hindi yan essential to our right to our sovereign right. At ang paulit-ulit na pagkwestiyon sa West Philippine Sea tila paraan lamang umano para guluhin ang utak ng publiko. Actually, yun din po yung naano ko dyan mga sangkay. Parang gusto ng mga to, yung mga Pilipino, ma-confuse. Magulo yung isipan nila tungkol dito sa West Philippine Sea. Nasasabihin na, baka hindi talaga atin yan. Alam nyo, mga sangkay, naalala nyo yung palabas na General Luna? May mga iba doon sa kanilang konseho ba tawag doon mga sangkay. Basta parang gabinete pala, parang gabinete. Kasama po si President Aguinaldo. May iba doon mga sangkay na mga nakikisimpatya sa Amerika. Na mga dating nakikisimpatya sa mga Kastila. Ngayon, kumbaga, sa mga banyaga sila kumakampi, pero nandun sila sa gobyerno ng Pilipinas. Nagalit noon mga sangkay si Luna, di ba? Si General. Pinagsaliti, talagang pinamukha silang mga traidor. Parang, alam sa modernong panahon, mayroong ganito din po sa Pilipinas. Gets yung mga sangkay? Mga politiko pa. Mga binoto pa ng mga Pinoy. We have won the lawfare. Law warfare, panalo tayo. Sa batas natin, nasangayon sa UNCLOS, dahil tayo sa arbitral ruling. Dito tayo ngayon, ginigiba doon sa sinasabi mo, doon sa misinformation. The Chinese government is intensifying their counteraction to counter our information campaign, amplifying our legal victory in 2016. At dahil atin ang Pag-asa Island, tuloy ang plano sa pagpapaunlad nito. Ang Pangulo naman pinatututukan sa Department of Public Works and Highways o DPWH ang mga proyektong pang-infrastruktura sa Kalayaan. Yun. Nakausap ko mismo si Sec Vince at inutusan po talaga sila ng Pangulo. Sila po ay magmumungkahi na gumawa doon ng port at ng airway. Para sa GMA Ayan ha, may mapa na. Ito, tingnan po natin para... Ito po yung mapa, makikita po ninyo. Ito po yung West Philippine Sea. Tingnan natin. Masyadong malaki lang no? Pwede ba tulitan kaunti? Ayan, makikita natin dito yung Kagitingan Reef, Daguhoy Reef, Haizon Reef, Diasos Reef. Marami yan mga sangkayan po. Mga sakop ng Pilipinas, Magsaysay Reef. Ayan. 'Di ba? Mayroon po ito yung Pilipinas, 'di ba? Ito. Yan, ito yung Palawan. Ayan. Yan po yung mapa ng Palawan, 'di ba? Ngayon, asan yung West Philippine Sea diyan? Ito, nandyan po sa mapa. Ito yung hinahanap po ni hinahanap po ito ni natawag dito. Marcoleta, ayan po. Mula dito. West. Ayan hindi east yan. West. West. Philippine Sea.
Ayan oh. Andito nga yan. Diba, ewan ko ba bakit anong pinaglalaban nila dito, mga sangkay? Dapat nga kakampi sila sa Pilipinas eh. Ito yung kalayaan. Yan po yung kalayaan, no? Kalayaan na group of island. Maraming Pinoy dyan. Ang bihira naman. So ngayon, ito na yung mapa, guys. Paano ngayon yan, si Marcoleta? Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Mayroon po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.